Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for March 2026. Sa mga Scorpio, nasa third month na tayo ng taon. Ano po naghihintay para sa inyo sa mga petsa na yan? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron ka pong the Seven of Wands. Good, good, good. In the area of what you need to focus on, the Emperor card. In the area of what you need, meron po kayong the Strength card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Four of Swords. In your near future, meron po kayong the Two of Swords. Beautiful. In your challenge for the month, meron po kayong Ace of Swords. Sa fortune, wow, Nine of Cups. Alam mo na Scorpio, kapag lumalabas to sa aking readings, this is a moment for you to make a wish. So ngayon, mag-wish ka na, magdasal ka na, pumikit ka na dyan, and i-wish mo na yan, it will happen for you. In your divine messages, meron po kayong the Four of Wands. At ang outcome nyo po for the month, patuloy ng Abril, ito po yun. But mamaya, sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Scorpio, thank you po muna sa inyong mga hindi pag-i-skip ng ads. Ilang po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan every time I upload a reading for you. So keep on liking, keep on commenting. Malaking tulong po yan for me. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Wands. Beautiful, 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 beautiful. Ito yung buwan, Scorpio, na talagang your hard work is paying off. Okay? Yung iyong pinaghirapan, yung iyong tinatrabaho, yung iyong pinagpupuyatan, magkakaroon yan talaga ng magandang bunga. Okay? I'm hearing hindi mauuwi sa wala ang pinaghirapan mo. Kaya keep on fighting, give your best shot, give your best effort kasi talagang kukubrahin mo yung magandang outcome dyan. Kaya ngayon habang nonood ka, kung nahihirapan ka o napapagod na, edi magpahinga paminsan-minsan pero lalaban ka pa rin. You're gonna put your um, energy para dito. Kasi kitang-kita ko dito na malapit ka nang matapos Malapit ka nang magkaroon ng turnaround or magandang resulta dito. Kaya keep on fighting, keep on believing the end of this tough cycle is happening at talaga namang kukubra ka na ng magandang bunga dito. Congrats, congrats, congrats. I-clarify natin to by using the card of the month. Meron kang abundance. Yes, talaga namang claim mo na to. Claim mo na to, Scorpio. Napakaganda. Abundance comes from inner fulfillment and outer effort. Talaga namang yung inner fulfillment mo and outer effort, talaga namang pag pinagsama, talaga namang kasaganahan, success, pagyabong sa buhay. Congrats, congrats. I-claim na yan, sa'yo yan. Okay? In your core energy for the month, meron kang the Seven of Wands. Sinasabihan ka dito, Scorpio, na nasa taas ka You're on the top of the food chain, ika nga. Kumbaga, you're doing better, you're doing well, you're doing, I don't know why, parang sa dinami-dami ng tao dyan sa ginagalawan mo, isa ka sa mga pinakamahusay or pinaka-competitive or pinaka-magaling. Kaya parang pag may task, pag may assignment, pag may kailangan gawin na responsibility, sa'yo binibigay. Kasi kayang-kaya mo daw panghawakan yung challenge at kayang-kaya mo daw ipanalo. So, panahon talaga to really outshine them all. Ipakita mo talaga yung husay mo. Kasi minsan ka lang bigyan ng ganyan chance, di ba? So, show them all your capabilities, your abilities na talagang kayang-kaya mo siyang ipanalo. Sabi dito, meron kang laban na talagang kailangan mong i-defend. Kailangan mong patunayan sa kanilang lahat na tama ka or ikaw talaga yung best for that position. Kitang-kita ko dito yung conviction mo na ito yung choice ko, ito yung papanindigan ko, ilalaban ko to hanggang dulo. Okay? So, do not listen to other people's, ano yun, bashing, di ba?
Kung dinadown ka, minamaliit ka, or kaya parang feeling mo toxic sila sa'yo, sa panahon talaga to to really focus on your work, focus on your effort, on your improvement. Magkaroon ka na ng harang against other people, especially kung hindi sila nakakatulong sa'yo, o kaya kung sila yung panggulo sa'yo, no? Impose mo na yung mga boundaries na yan para makapag-focus ka sa importante for you. Okay? Panahon to talaga na maging, I don't know why, parang mag-concentrate ka daw ngayon sa trabaho o sa pinaghihirapan mo, sa inaasikaso mo, at huwag mo nang bigyan pa ng buhay or i-big deal pa yung mga asungot sa paligid. Okay? Para talagang makapag-relax ka, concentrated yung isip mo, at hindi ka ma-distract. Okay? Seven of Swords. The Hanged Man. Yes. Um, very, very specific to for a very specific Scorpio. Ang pinapayuhan ka ngayon, Scorpio ha, kung sino man to, very specific eh. Pinapayuhan ka na maupo ka daw muna, recharge, relax, kasi parang na-overwhelm ka na daw dun sa mga dapat gawin. Para meron ka inaasikaso and sunod-sunod yung parang atake sa'yo, yung mga dapat asikasuhin na responsibility or task, parang sobrang dami na at nakaka-overwhelm. Yung parang nasa leeg mo na yung tubig, parang nasasakal ka, nahihirapan ka, nabibigatan ka. Sabi dito, maupo ka muna, take a pause, take a moment to really recalibrate or to pick yourself up, no? Kasi nakita ko dito na medyo naaligaga ka ng pressure. Sabi dito, take a moment to breathe, relax. Pero at the same time, nandun pa rin sa isip mo na, hindi, ilalaban ko pa rin to ha. Papahinga lang ako. Mag-recharge lang ako para pagbalik ko, yung laban ko, dire-diretso ko. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, para maiwasan mo daw yung mga delays sa buhay, Scorpio, you need to make a concrete move. Tamang hakbang, tamang aksyon. Pero para magawa mo yung tamang aksyon, kailangan pinag-iisipan muna. Kaya importante dito, Scorpio, yung mga paghinto. Okay? Hihinto ako today, o kaya mamaya, o kaya bukas, para mapagnilay-nilayan ko yung aksyon ko. Importante din yung natigil ka. Importante din yung nagbibigay ka ng space, ganyan. Para bawat laban, tama ang aksyon. Okay? Very important yan. So para sa karamihan po sa inyong Scorpio, para daw maiwasan talaga yung delay, dapat yung nilalaban mo, alam mo sa sarili mo yung tamang hakbang. No? So, kung ngayon iniisip mo, teka, hinto nga muna ako, bitawan ko muna to para luminis ang isip ko, para makahinga ako, para magawa ko yung tamang pag-iisip. Go push, gawin mo yan. O kaya, meron kang project, tapos pabalik-balik, ang dami-dami. Bitaw muna, upo muna ako, ano ko muna, hihinga muna ako para pagbalik ko, malinaw na yung dapat kong gawin. Parang ganon. Okay? So Scorpio, since ito ay bagong monthly reading, ilapag mo na sa baba ha, yung mga wish mo na gusto mong matupad ngayong buwan na ito. Comment down below, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Emperor card. Sabi dito, Scorpio, panahon to para maging wais ka. Wais. Hindi puro laban lang, hindi puro bira lang ng bira, hindi puro kilos lang ng kilos, na puro katapangan lang para maipanalo. Kailangan natin mag-strategize, mag-isip ng ibang perspektibo, ng ibang paraan na parang, teka, baka pwede ko tong atakihin sa gantong paraan. Baka mas magaan, mas mabilis, mas maayos. So, tinatawag ka ngayon, Scorpio, na yung spirit guides na maging wais. Para kang emperor na sasabak ka sa gyera, pero itong gyerang to, mag-iisip ako ng paraan kung paano ako mananalo ng sure ball. No? So yung wise mindset, gamitin mo yan para pumabor sa iyo yung kapalaran. Example, meron kang presentation sa office. Nakapag-present na yung tatlong mong office mate. Pare-pareho sila ng ginawa. Parang sabi mo, teka, iibahin ko nga to para makuha ko yung atensyon ni boss, makuha ko yung amor nila. So, yung pagiging wais mo sa atake mo, yun ang magpapanalo sa'yo para maiwasan yung delay, maiwasan yung mga antala. Okay? Parang ganon. Clarify natin. So, Scorpio, kamusta po kayo today? Anong ginagawa mo ngayon while watching our video? Ikaw ba'y naglalaba o nag-exercise? Comment down below. You have the Page of Swords, okay? Sabi dito, ramdam na yung spirit guides na medyo takot ka or may alinlangan ka sa laban na ito.
Pero sabi ng yung spirit guides, kahit takot, kahit hindi ka expert, kahit hindi ka magaling, ipakita mo na ready kang sumabak sa giyera. Ipakita mo na handa kang suungin yung challenge, ibigay ang effort mo, ibigay yung lakas mo para ipanalo ito. Ipakita mo sa kanila na you are really capable and able to win this. Pero kaakibat nun, ipipacing mo na para, okay, today ito lang gagawin ko, kailangan ko pa rin magpahinga, kailangan ko mag-isip-isip at i-recharge ang isip ko para kada hakbang ko, alam kong ginagawa ko, hindi ako ma-overwhelm. So, alam naman ng mga tao sa paligid mo na you have more to learn, you have more to do. Marami ka pang dapat ma-experience at mapatunayan, pero ngayon, sabi mo, hindi, lalaban ako. Ipapakita ko sa inyo na I'm willing, I'm able, at saka handa akong ipanalo tong laban na to. Kaya importante, hindi lang basta tapang, kundi pagiging wais ang kailangan mong isipin. Para yung combo na yun, nako, talagang panalo ka. Okay? In the area of what you need, meron kang the strength card. Sabi dito, tatagan mo ang iyong loob. No? Hindi pwedeng iiyak ka lang sa kabilang sulok at sabi mo, ayoko na, talo na ako, napakahirap, napakabigat, ayoko na. No. We need to really stand up, tibayan ng tuhod, tibayan ng dibdib, at kayanin mong ipanalo ito. Sabi na yung spirit guides, kayang-kaya mo naman eh. Hindi daw niya alam kung bakit ka na problema ng ganyan, kung bakit ka nag-iisip ng ganyang kalala. Sabi dito, kayang-kaya mo naman, yakang-yaka mo naman yung issue na yan, yung problemang yan. So, daanan mo lang, gawin mo lang yung makakaya mo. No rush, no rush. Huwag kang mag-aligaga, huwag kang masyadong frustrated or iritang-irita or talagang gulong-gulo ka dyan. Do it gently, do it nicely, calmly. Kalmado ka lang dapat para masolusyonan mo ng tamang-tama yung ginagawa mo. Sabi dito, walang mangyayari kung mamadaliin mo ang isang bagay. The more na attentive ka, dinadaan mo sa maayos, matiwasay na paraan, kayang-kaya mo lagpasan yung problema. Alam ko marami kang takot na baka kaya ko ba, magagawa ko ba, ma-accomplish ko ba? Yes, kaya mo. You have the power, you have the ability, you have the expertise and the strength para mapanalo siya. Kaya maniwala ka naman sa sarili mo. Panahon to, Scorpio, para itapon mo sa bintana yung mga negative self-talk mo. Sinasabi mo sa sarili mo na mahina ako, hindi ako magaling, na baka magkamali lang ako, baka pagtawanan ako. Remove that in your mind and support yourself. Panahon to para maging dalulo ka ngayon. Okay? Strength card, the Nine of Cups. Wow. 9-9 is all about you release. Pakawalan mo lahat ng takot mo. Pakawalan mo lahat ng inhibitions mo. Lahat ng mga negative thinking mo. Hindi makakatulong sa iyo yan. Okay? So, Nine of Cups, confirming our strength card, talaga namang pinapayuhan ka, Scorpio, na kayanin mo ang lahat. Maging strong ka, maging patient ka, maging matibay ka para maabot mo yung mga goals mo. Meron kang gustong abutin, meron kang pinapangarap na alam mong kapag nakuha ko yun, okay na ako. Pag naabot ko yun, happy na ako. So, keep that fighting spirit hanggang sa makuha mo ito. Okay? Yun ang payo sa'yo na yung spirit guides. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Four of Swords. Ngayon, I don't know why, parang na-realize mo Marirealize mo to this month, Scorpio, na sa bawat laban, importante may time ka for yourself. Importante nagpapahinga, importanteng binibigay mo yung pag-surrender kay God pagdating sa mga tinatrabaho mo. Dati, gawa ka lang ng gawa, trabaho ka ng trabaho, kahit hindi mo na kaya, pinipilit mo. Kaya sabi mo, baka mawalan ako ng work, baka isipin nila tamad ako. So, bira ka ng bira, gawa ka ng gawa. Kaya lahi kang pagod, lahi kang parang burnout na burnout, upos na upos. Pero ngayong month na to, na-realize mo na, gagawin ko lang yung kaya ko, gagawin ko lang yung best ko, pero hindi ko dapat i-extend yung sarili ko ng sobra-sobra. No? You want also a time for yourself. Gusto mo rin namang mapanatag, gusto mo rin namang ma-relax, makapagpahinga, makahinga ng maluwag. No? So ngayon, sabi dito, keep the good fight. Yes, laban ka. Panindigan mo yung posisyon mo, panindigan mo yung decision mo, pero dapat may time ka pa rin to rest. May time ka pa rin to give yourself the free time. Kung kayo po ay nasa abroad ngayon at talagang trabaho, 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 this is really a sign for you na
Bigyan mo rin ng schedule at time yung rest, pahinga, bakasyon, day off, para to mga nilalaban mo, talagang marami ka pang energy na gawin siya. Kasi balanse ka eh. May time ka to recharge, may time ka pa rin para lumaban. Para mawala ang mga delay. Para mawala ang confusion, mawala ang pagkalito, mawala ang burnout. Okay? Importante yan. Clarify natin to. The Four of Swords being clarified by the Nine of Wands. Yes, pagpagod, magpahinga. 999 talaga tong release, release, release all the negativity, all the wrongdoings, all the wrong routines, no? Mga maling paniniwala tungkol sa trabaho, kailangan baguhin mo yan. Hindi porket masipag ka, wala ka ng pahinga. Mali yun. Hindi porket gusto mo magtagumpay, wala ka ng time for recharge. Sabi dito, isurrender mo kay God lahat ng laban mo. Kita naman niya ramdam naman niya yung pagsumikap mo Pero itaas mo sa kanya yung mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin. Okay? Yung mga bagay na delays o mga bagay na obstacle or abala or merong mga pagkaantala, hayaan mo lang. Do not um, waste your energy sa sobrang frustration. Kitang-kita ng Diyos yung pagkatrabaho mo at pagsumikap mo. Kaya itaas mo sa Kanya yan. Do your best every day also. Pero yung hindi mo na hawak, let it go. Let it go. Gawin mo lang yung mga kaya mo at magkaroon ka ng katiwasayan sa puso mo na okay lang ako, relax lang ako, hanggat hindi ako nag-give up, okay ako. Okay? So, wag kang mangamba dyan. Ginagawa mo naman ang kaya mo So, don't be worrisome too much. Okay? In your near future, meron kang the Two of Swords. In the near future, nakita ko dito, sa buhay mo, Scorpio, um, you are now learning the truth. Kung ano yung mga bagay na kapili-pili at kung ano yung mga bagay na hindi. Ramdam ko dito na meron kang major decision na gagawin in the near future. Meron ka ng bibitawan or meron ka ng yayakapin na bagong bagay na alam mo talagang this time around para sa'yo. No? Maaring balang araw alokin ka ng new work sa kabilang lugar or alokin ka ng promotion or baka alokin ka ng kasal, pwede din, no? So, meron this major life milestone sa buhay mo na kailangan mong pag-decidean because it will determine the new level of your life. Okay? Example, baka alokin ka ng magulang mo na lumipat na ng Canada or alokin ka ng anak mo na mag-migrate na. Pwedeng ganyan. So, this decision nakita ko is life-changing. Kaya importanteng pag-isipan, importante na balansehin mo muna para makita mo kung ano talaga yung swak para sa'yo. Okay? Two of Swords. The Fool card, yes. Talagang new beginning, new opportunity, new door, new life. Papasok ka sa isang unfamiliar journey na never mo pang nagawa before, never mo pang naranasan. Pero ngayon kitang-kita ko dito na, ay, handa na ako, ready na ako. Kung ano man tong desisyon na may isip mo this time, na bunga ng pagninilay-nilay at pag-iisip, talagang ready ka ng hakbangan nito para sa bagong-bagong journey mo na ito. So congrats. Saludo ako sa iyo dahil ready ka nang kumawala sa comfort zone mo at handa mong pagtrabahuhan yung mga bagong bagay. Congrats po. Good luck and have a lovely journey. Okay? In your challenge, meron kang embrace the void and limiting belief. Sabi dito, pakawalan mo yung limitado mong isip. Open your mind. Lawakan mo yung mundo mo, lawakan mo yung pananaw mo para makapag-decide ka at may isip mo yung tamang plano para walang delay, walang aberya or walang antala itong mga desisyon mo na ito. Okay? Sabi rin dito, embrace the void. Yakapin mo yung mga bagay na hindi mo alam. Example, balak mo mag-apply doon pero hindi ka sure kung applicable ka ba o kung swak ka ba doon. Pero sabi mo, sige, try lang, subok lang, try lang natin, tignan natin kung makakapasa ako. So yung mga bagay na hindi sigurado, pero alam mo sa puso mo na dapat mo nang gawin or dapat mo hakbangan, try mo lang. Embrace the void at doon mo makikita yung hidden talent mo, hidden skills mo, kung ano pa yung naghihintay para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang Ace of Swords. Sabi dito, Scorpio, this month, kailangan talaga malinaw sa isip mo yung gusto at ayaw. Hindi pwedeng sobrang labo. Hindi pwedeng paiba-iba. You need to have a clear mind para alam mo kung ano yung dapat paghirapan. Para alam mo kung ano yung worthy
ng oras at time mo. Para alam mo kung ano yung mga bagay na dapat nang bitawan, dapat ituloy, kung ano yung pahinga na dapat gawin, at kung ano yung makabagong atake na kinakailangan para maipanalo mo tong desisyon na ito. Kapag malabo ang isip mo, mahihirapan ka lalo. Kaya importante ngayon, magmuni-muni ka muna, go to the park, go to the beach, magbakasyon, o kaya go for long walks, kahit sa bakuran mo lang o kaya sa kwarto mo mag-isa ka, para makapag-isip ka ng tama. Pag luminaw ng isip mo, madali sa yung lumaban para sa ikakaunlad mo. Okay? Clarify natin to. Ace of Swords, dalawa lumabas, the Six of Cups and the Ace of Cups. You have 1-1 here telling you of new beginning, new door, new opportunity, and the right path para sa'yo. Sabi na yung Spirit Guides, you have the Six of Cups here. Meron ka talagang dapat bitawan na from the past. Maaring yun ang dahilan kung bakit ka nalilito. Maaring past lover, past friend, or past pangarap mo na hanggang ngayon kinakapitan mo pa rin. Sabi dito, Scorpio, set your heart free. Pakawalan mo lahat ng bigat from the past para umalwan yung pakiramdam mo and at the same time, makapag-isip ka na ng tama. Okay? Very important yan. In your fortune, meron kang valiant courage, take action with passion. Panahon daw to para maging mas matapang ka at humakbang ka patungkol sa mga bagay na kailangan mo ng pagdesisyonan para maabot yung iyong pangarap. Okay? You have solitude, in silence, peace prevails. Yes, kakasabi ko lang kanina, hanapin mo yung mga pagkakataong mag-isa ka. Yung mga pagkakataong solo ka lamang, away from noise, away from chaos, para maisip mo yung tamang gagawin moving forward. Okay? In your fortune, meron kang the Nine of Cups. Palakpakan muna. Talaga namang this time around sinasabihan ka na abot kamay ang iyong goal. Meron kang winish, meron kang gustong maabot at ngayong buwan na to ay katuparan ng dasal na yan. A wish is granted, your prayer is being heard at darating siya ngayon, magbibigay sa'yo talaga ng saysay or magandang energetic journey moving forward. Pinapayuhan ka Scorpio na yung spirit guides na kapag dumating yung blessing, wag pakawalan, wag i-take for granted, do your best work. Paghirapan mo pa rin to, give your effort para siya'y tumagal, maging long-lasting sa buhay mo. Kung ito man ay negosyo, pera, career, love life, kung ano man tong wish na to, dapat ka nag-e-effortan pa rin para makip mo siya. Okay? Very important. I-align mo ang sarili mo sa bagay na yan para makuha mo yung best extract niya para tumagal sa'yo. Okay? Nine of Cups being clarified by the King of Cups. Yes, yes, yes. Talaga namang this time around, yung tawag ang damdamin, yung talagang winish mo, yung gustong-gusto mo makukuha mo ngayon. You are now very, very relaxed. Panatag ka na kasi napasa kamay mo na yung bagay na hinihiling. Dati problemado ka eh. Dati parang makukuha ko ba yun? Nakakatakot naman. Sure na ba yan? Baka naman hindi. Uwi na ako, wag na lang. Nakakatakot, nakakaba. Now, talaga namang yung puso mo, walang pagsidlan ng kaligayahan. Kasi nakuha mo, nakamit mo eh. Finalo mo yung heart mo sa bagay na to. So, a very, very fulfilling. Baka nga umiyak ka pa sa sobrang saya dahil napasa kamay mo itong blessing na ito. So, congrats ha. Talaga namang yung minanifest, yung dinasal, ay napasayo this time around. So, panatag ka na, very, very happy ka na, and relax ka na kasi talagang meron ka namang mapanghahawakan sa mga inaantabayanan mo. Congrats. I-claim mo to para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang a fiery climax approaches. Yes, meron ng ending talaga itong paghihirap mo na ito. Kaya huwag ka na mag-worry, paalpas ka na sa problemang iyan. You have your commitment is being tested. Yes, with a 9 of Wands here, tinetest ka lang talaga ng universe sa kung hanggang saan ang kaya mo ibigay na pagod, effort, at dedikasyon para makuha tong prayer na ito. So, give your all, prove to the universe na talagang gusto mo to, akin to. Okay? In your divine messages, meron kang the 4 of Wands. Pinapayuhan ka ngayon, Scorpio, na yung spirit guides na eyes on the prize, eyes on the target. Meron kang milestone na gusto mong tumbukin. Meron kang talagang pangarap na maabot eh. May deadline ka na gustong makuha eh. I don't know why.
Para meron kang gustong i-launch na negosyo or sideline or online shop, parang ganyan. O kaya meron kang tinutumbok pampamilya, halimbawa makabili ng bahay, makabili ng kotse, makagraduate yung anak, or mapakumpuni yung gate or yung bubong. Kitang-kita ko rito na abot kamay siya. Kaya make sure na yung ginagawa mo ngayon, ina-align mo sa goal na yan. Kumbaga, lahat ng kilos mo ngayon ay nakaangkla doon sa milestone na gusto mong tumbukin. Okay? Example, balak mo maging singer, so dapat lahat ng kilos mo patungkol sa pagkanta ay papalapit doon sa pangarap na maging singer. Okay? Four of Wands, the Three of Pentacles. Okay? There are people around you daw na makakatulong sa'yo. Okay? Kaya panahon to, Scorpio, na maging a team player ka. Matuto kang makipag-ugnayan, matuto kang makipagtrabaho sa iba para mas gumaan, bumilis, at saka maging effective yung milestone na gusto mong tumbukin. So, kung kinakailangan makipag-communicate ka, makipag-usap ka, gawin mo daw because these people are ready to help you and assist you. Okay? Importante yan. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have fair woman, babae daw po na puti ang buhok, mistisa or maputi. May concern daw po sa kanya, kausapin mo. You have courage, a journey either physical or mental. Talagang meron kang biyahe, meron kang pag-andar, pag-alis sa mula sa isang mahirap na sitwasyon patungo sa kasaganahan. Congrats po. You also have time card, celebration, fun, and enjoyment. Talagang mag-celebrate ka this time sa milestone at talagang success na ito. Congrats po. You also have parrot. Someone will gossip about all of your secret. Oh, payo sa'yo to, warning. Huwag ka masyadong mag-share ng mga sekreto mo sa ibang tao. Keep that to yourself. Kahit pa friend mo yan, kahit pa best friend mo yan, keep your secrets to yourself para hindi yan magamit against you someday. Okay? Ang outcome ni Scorpio for March 2026, patulayin ng Abril, the Eight of Swords. Napakaganda. Sabi dito, Scorpio, wag mong ikulong ang sarili mo sa limitado mong space. Panahon na para kumawala ka dyan, to broaden your horizon, to show them all kung ano yung kaya mo. Huwag ka nang maghalukip-kip pa dyan at wag mo i-deprive ang sarili mo ng success. Go out, have fun, put your effort, ilaban mo yung mga pangarap mo para hindi mo ma-feel yung stagnancy or delay. Sabi dito, ikaw ang susi para magtagumpay. Kung iniisip mo lagi na mahina ka, na hindi mo kaya, paano ka talaga magsasucceed, di ba? So, kailangan laksan ng loob. Huwag na mag-negative self-talk para magkaroon ka talaga ng totoong tagumpay. Okay? The Eight of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, if you want to have a, financial independence, tagumpay sa buhay, makapag-ipon, mabili yung mga gusto mo, ma-afford mo yung magandang buhay, kailangan talaga tayo ay ready kumawala sa ating comfort zone. Masyado kang ilag masyado kang, alam mo yun, playing safe, ika nga. So sabi dito, kung gusto mo talagang matamasa yung magandang buhay, abundant life, mabili yung mga gusto mo, mapundar yan, mabili yun, kailangan talaga ready ka ngayon to sacrifice or to begin a risk or a very, very kakaibang gawa para magtagumpay ka. Sabi nga nila 'di ba, parang old tricks will not give you new products. So you need to really reinvent yourself, rediscover yourself, and reach yourself para maabot mo yung full potential mo at makarating ka sa estado na talaga namang matagumpay, abundant, at talaga prosperous. Okay? So, napakagandang payo sa'yo to. If you want to succeed, make a move. Huwag mong pahinain ang sarili mo. Don't self-sabotage para maabot mo yung full potential mo. Okay? Okay? Very, very good to para sa'yo, Scorpio. Yan po ang inyong March 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages dapat malaman ng mga Scorpio today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.